So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, I think dapat pasalamatan natin itong si Juan Ponce Enrile. Patungkol nga po dito sa kanyang a little bit perspective na pahapyaw, na pag-call out. Dito nga po sa Iglesia ni Cristo sa nangyaring isinagawang rally for peace nila doon sa Quirino Grandstand. Kasi imagine kung hindi naglabas ng perspective, ng views, ng personal opinion, ng komentaryo, ng analysis, itong si Manong Johnny, I think mukhang hindi makukonsidered ng Malacanang na ituloy yung impeachment patungkol dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi ano nga yung stand ni PBBM? Sara is unimportant, wag i-impeach kasi kakagulo lang yung bayan, ganyan-ganyan. Which is, ano nga yung sabi ng INC, yan daw po yung kanilang sinusuportahan. Pero, hindi naman tayo pinanganak kahapon, di ba? Mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, hindi naman tayo pinanganak kahapon para hindi maintindihan, di ba? Ang kanilang layunin, ang kanilang nais. Kasi mukhang binibenta na nga nila itong si VP Sara or mas favorable sila dito kay Vice President. Now, kung hindi nagsalita itong si Manong Johnny, mga minamahal, hindi lalabas itong balitang to. Ano yung nakalagay dyan sa balita? Sabi dyan, PBBM against VP impeachment, but may nakalagay na but seriously considers Juan Ponce Enrile stands. So, ayaw ng ating presidente na ma-impeach itong si VP Sara, pero pinag-iisipan, tinitingnan, 'di ba? Hinahanapan ng posibleng aksyon, 'di ba? Ng posibleng pagdedebatihan, 'di ba? Ng motivation. Itong naging statement ni Juan Ponce Enrile. Kasi sabi ko nga sa inyo, itong si Juan Ponce Enrile, nating tulos na yan. Matanda na yan, mga minamahal. At mapapansin natin na hindi niya na kailangang maging bias. Not unlike sa ginagawa nila Tolentino, diba, ng ibang mga senador, kailangan nilang lumaro sa politika kasi kailangan nila ng boto. While itong si Juan Ponce Enrile, hindi niya na kailangan yan. Wala siyang tatanawin na utang na loob diyan sa sa INC or sa kahit na sinong grupo, wala siyang tatanawin na utang na loob dahil di naman siya tatakbo. Di ba nakasurvive nga yan sa panahon ng mga crocodile dinosaur? Ngayon pa kaya? Matalas na mag-isip yan. At siya nga lang yung kaisa-isang tao na isang politiko na nakaisip, di ba? Napahapyawan yung Iglesia ni Cristo. Alright. Ano ba yung post ulit ni Juan Ponce Enrile? Ipabasa muna natin sa inyo mga minamahal. Ang sabi ni Juan Ponce Enrile, there is a bigger question. Can the INC with all its member amend the Constitution or suspend any of its provision? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law? Yan quote-unquote, rule of law, naka-big letter pa yan, for a person or a group of person, question mark. Diba? Impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. Which is meron namang nakikita, kaya nga nag-file, di ba? Culpable of violation, betrayal of public trust, malversation, eclabush, ang dami pa. Yung nakitang violation na violate ni VP Sara na naging hudyat kung bakit yung mga grupo, di ba, nag-file ng impeachment complaint against kay VP Sara. Hindi na natin kailangan pag-usapan yan kasi ibang topic na yan. Alright, sabi dito, the impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. As a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent. Detrimental precedent. If we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted
Are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move? So, sa madaling sabi mga minamahal, ang frustration diyan ni JPE is wag magpadikta. 'Di ba? So, hindi pwede na kasi ang mangyayari kasi nabanggit niya na yung long-term consequences, 'di ba? O kunyari, nag-rally ngayon. Ano sinabi? Sa naganap na rally, no to impeachment. So kapag sinunod ng ating presidente, yung sinabing no to impeachment na yan, yung magiging susunod na presidente, matatakot na din. So parang mapapasa yung sumpa. Parang magiging underdog na lamang po ang presidente ng malaking grupo. Ganon yung mangyayari, which is yun po yung fear. 'Di ba? Na inilabas ni Juan Ponce and oh my God, mga minamahal. Is this a, planted ng presidente? Wait lang Ganito. Nagigets nyo ako? Pwedeng, kasi 'di ba sinabi ko nga sa inyo, wala si Juan Ponce Enrile na mababangga na. Dahil unang-una, si Juan Ponce Enrile is hindi naman tatakbo. Hindi naman siya politician. Wala na siya. Wala na din siyang tatanawin ng utang na loob. Do you think, mga minamahal, na itong si Juan Ponce Enrile ay tinanim ng presidente para sabihin yan? Tapos yan yung gagawin nilang source, 'di ba? Para ituloy yung impeachment kay Vice President Sara Duterte? Kasi they think the president is weak, right? They think na baka magtanaw ng utang na loob ang ating presidente. So I think they use Juan Ponce Enrile, 'di ba? To know their voice. 'Di ba? Ipalaganap yung boses na to kasi siya lang talaga yung kaisa-isa na bumanat. Siya lang yung kaisa-isang nagsalita, call out sa ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Wala nang iba. Makukonsider nyo ba yung thought ko na baka maybe itong si Juan Ponce Enrile is pinlano, tinanim ng administrasyon para sa kanilang boses. Kasi dito, nakalagay dito din sa balita, medyo naano ako nakalagay dito sa balita, sabi dyan, PBBM against VP impeachment but seriously considers JPE stance. So, ayaw nila na ma-impeach itong si VP Sara, pero kinukonsider nila yung statement na binitawan ni Juan Ponce Enrile. So, if you would mind, mga minamahal, do you think maybe na itong si Juan Ponce Enrile is tinanim ng ating presidente para sa kanilang boses? So, kung sakali mang tinanim ng ating presidente itong si Juan Ponce Enrile, tuloy yung impeachment. Pero, yung parang yung mangyayari dito, kunyari, ayaw ng ating presidente, pero siya yung nagpo-pursue. Pwedeng ganon. 'Di ba? Pero, papangit naman yung image nun ng ating presidente kasi siya yung magpo-pursue. Kasi may mga separate power. Itong three branches of the government, may mga separate power yan. Pero I think, kung kinukonsider ni PBBM, ganito na lang sa streetwise, kasalitang kalye, kung kinukonsider ng ating presidente yung opinion ni Juan Ponce Enrile, I think the Congress must do their job accordance to the law, accordance to the rule of law, according to the provision. 'Di ba? So, kung kinukonsider ni PBBM ang opinion ni JP, I think the Congress, 'di ba, gumawa, should make an action. They must do their job accordance to the law, rule of law. Nagigets nyo ako? Anyway, basahin muna natin tong article to. Naano ako doon? Na-shock lang ako. Sabi dito, President Ferdinand R. Marcos Jr. is open
to the opinion of his cabinet, including Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, when it comes to the impeachment of the public official, Executive Secretary Lucas Bersamin said on Thursday. So, kung kinoconsider ni PBBM ang opinion ni Juan Ponce Enrile, if we will connect that dots, mga minamahal, there is a 50-50% chances na baka maybe tanim si Enrile para i-broad yung message. 'Di ba? Kasi di naman, minsan lang naman ito magsalita si Enrile. As in, minsan lang. Gets niyo ako? Alright. Bersamin issued the statement after Enrile warned against the implied logic of a religious group Iglesia Ni Cristo recent nationwide peace rally which was held in support of Marcos' opposition to the possible impeachment of Vice President Sara Duterte. In a Facebook post, Enrile said the country may face a very detrimental precedent if it follows the reasoning implied in the INC. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, sa lahat ng politiko, si Juan Ponce Enrile lang talaga ang nagsalita ng salitang yan, very detrimental precedent, and it follows the reasoning implied in the INC. So, para kasing binabalot ng INC ng takot ang ating presidente. Parang ganito ha, hindi man yun yung message ng kanilang rally, pero may hidden message na din doon ha. Okay, nakikita mo, ganito yung kayang gawin ng grupo namin. Hindi ka makinig, mapapatalsi ka dyan. Alam mo kung anong kayang gawin ng grupo namin. Pwedeng ganon. Diba? Sa kalyang pamamaraan na pagpapaliwanag, pwedeng ganon yung mensahe nun. Diba? Pero lagi lang nilang ginagamit yung sinabi, yung salita ng ating presidente. Yan kasi yung pangit eh. Yan na lang yung ginagawa ninyong palusot, pero alam naman namin talaga yung kilos ninyo, halata naman talaga eh. Para naman sa akin mga minamahal, wag na lang sanang makialam yung Iglesia Ni Cristo patungkol nga po dito, sa impeachment na gumugulo. Kasi hindi naman magpa-file yung mga taong yan kung wala silang alam eh. Hindi naman magpa-file yung mga taong yan kung wala silang nakitang, kung wala silang nakitang violate si VP Sara sa ating batas. At isa pa, kung iisipin ninyo mga minamahal, there is no peace if there is no transparency and accountability. Bakit ba nagkakagulo yung mga Pilipino? Nagkakagulo because of the confidential funds ni Vice President Sara Duterte na. Diba? Confidential funds niya na hindi niya masagot ng maayos kung saan niya dinala. Sino yung mga taong ito? Confidential ba talaga yung pinaggastusan? Bakit may Mary Grace Piatos? Hindi niya sinagot, kaya nga nagkagulo. Yan yung naging hudyat. Na dapat sana kinukonsider nyo yung boses ng mga Pilipino kasi nakalagay sa konstitusyon kung sino yung gusto nilang ipa-impeach, then go ahead. As long as merong nakuhang support, di ba? Merong sumusunod sa rule of law, sumusunod sa batas. Hindi kasi pwede na, di porket big religion ka. Hindi di porket na malaking grupo kayo or relihiyon kayo, pwede nyo nang takutin yung presidente. Kasi yung punto dito, iba yung powers ng, di ba, i-consider nyo na lang yung separation ng church and state. Gets ninyo? Separation ng church and state. Iba na kasi kapag ang isang relihiyon nanghihimasok sa usapin ng politika. At ang pangit naman kung ang isang relihiyon sumusuporta di umano sa mamamatay tao at magnanakaw. Ano yun? Alright, sabi dito, there is a bigger question that nabasa ko na yan. Ngayon, ang sabi dito ni Juan Ponce Enrile, are we prepared and ready to face the long-term consequences of the INC move? So, pwede kasing dalawa eh. Pwedeng dalawa yung maging natin dito, analysis. Pwedeng tinanim si Enrile ng ating presidente or gusto lang talaga ni Enrile na i-call out yung mga susunod na henerasyon. Na kasi once na natakot ang ating presidente dito, yung susunod din na presidente matatakot na din kasi may mga malalaking grupo. So, I think
pwedeng pag-call out niya to na wag matakot. Pwedeng call out ito ni Enrile na if nakasunod ka naman sa rule of law and sa batas, 'di ba? Walang bias dapat dito. Yung parang ganon. Or else, pwedeng tanim din itong si Enrile ng presidente para sa kanilang mensahe. Or pwede namang itong si Enrile ay talaga nga namang naglalahad lang ng kanyang opinion. Kayo, sa tingin nyo, ano yung napapansin ninyo, mga minamahal? Okay. Sabi dito, Enrile stressed that the impeachment just a constitutional legal process to remove a government official from the office if there is a ground and evidence to support it. Exactly. He added that the impeached official is not going to jail by a merely fact of his impeachment. And sabi ni Bersamin said Marcos is still not favor of Duterte's impeachment but seriously considers Enrile's stance. The president has always nurtured a culture of open ventilation of ideas within the cabinet. In this way, policymaking is enriched by diverse views resulting in the decision distilled from a wealth of varied experiences, different disciplines, and the special expertise of those who contribute. Si Enrile kasi, I think considerable naman yung kanyang opinion kasi nakasurvive nga yan sa dinosaur and crocodile government noon, 'di ba? Ngayon pa kaya? Tsaka tagal na niyang sa politika. Diyos ko, diyan na yan yung diyan siya sumikat sa politika. Tagal na ni Enrile sa politics. So, very impossible naman na hindi makonsider ng ating presidente yung kanyang stance. Or else, baka siya yung ginamit na way para ma-open up yung impeachment patungkol dito kay VP Sara. So, in this period that Enrile came forward with his views, while his thoughts may carry weight and are always valued, he is one of many that President seriously considered, I think, and dapat lang. Anyway, hindi natin kailangang ituloy yung na yan, yung article na yan. Pero, nung nagsalita, itong si JPE, biglang na-open up na hindi binavalue kasi ng presidente yung comment ng kanyang mga nasasakupan ng kanyang mga cabinet, lalo pat kung yung mga taong yan ay nagbibigay naman daw ng tawag dito, ng mga brilliant ideas, 'di ba? Tapos yung salitang yan nanggaling sa taong may varied experience, different disciplines, and special expertise. Like, you know what I mean? Diba, mga minamahal? So, now, it makes sense. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Tuloy na nga bang impeachment kay VP Sara? Or lumalaro din yung Malacanang? Alright? So, yun po mga minamahal. Pengi lang ako ng likes. Tapos ng shares. Diba? Comment na din kayo para sa maging updated kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat mga minamahal.